Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. I can hear you. Aye, aye, Captain. What's up guys, I'm Kabayan Edsel. I am Kabayan Lester. I'm Kabayan Joshua. Kabayan Angelo. Kapapasok lang na balita. Nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Himnamno na itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa mundo ngayong taon. Mga kapuso, isang low pressure area ang nasa loob po ngayon ng Philippine Area of Responsibility at magpapaulan yan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na dyan sa may Luzon. Nakuna niya ang bagsak ng mga pagsik ng pananalasa na super bagyong Yolanda. Bandang alas 4 ng araw at landfall ang bagyong Yolanda. Enteng. Doy, Landa. Tayo po na isang challenges na kinakarap ng ating bansa dahil sa dulot itong pinsala sa ating ginagawa. Angelo, ano nga ba ang bagyo? Ang bagyo tropical cyclone ay isang uri ng panahon na nagdadala ng malakas na hangin at malakas na pagbuhos ng ulan. Maaari itong magsanhi ng pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian. Marahil nagtataka kayo kung bakit maraming dumadaan na bagyo sa ating bansa. mayroong inaasahang 20 bagyo ang pumapasok o nabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kasalukuyan, mayroong 5 klasifikasyon ang bagyo. Ito ang Tropical Storm, Severe Tropical Storm, Tropical Depression, Typhoon, at Super Typhoon. Ang Super Typhoon Yolanda o mas kilala sa international na pangalan nito na Haiyan. Ito ay isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa ating bansa. Narito ang mahalagang impormasyon tungkol dito. Ito ay tumama noong Nobyembre 2 hanggang 11 taong 2013. Ang bagyo ay tumama sa silangan na bahagi ng Pilipinas, particular ang probinsya ng Leyte, Samar, at Eastern Samar. For today's vlog, Ating tatalakayin ang pagiging handa sa malalakas na bagyo. pero wait, Mga kabayan, meron kaming inahandang challenges para sa inyo. Mamimili kami ng 3 pinakamagandang rekomendasyon kung paano may iwasan ang isang bagyo. What to do before typhoon, during, and after. Pre, ano ang dapat gawin bago ang bagyo? ganito kasi yung kabayan. Alamin muna ang balita tungkol sa lagay ng panahon. Gaya ng panonood sa TV, pakikinig sa radyo upang lagi tayong handa at aware tayo sa anong mangyayari sa ating buhay. Alamin ang evacuation plan ng inyong komunidad upang magkaroon ng ligtas at tutuluyan sa oras ng kalamidad. Pangatlo, ihanda ang go bag. Siguraduhin meron tayong mga gamit na esensyal sa oras ng kalamidad. Pwedeng damit, pagkain, flashlight at iba pang kailangan sa oras ng kalamidad. Suriin ang kalagayan ng inyong tahanan. Kumpuniin ang mga sira nito. Ano naman ang dapat gawin habang may bagyo? Una, manatili tayo sa loob ng ating mga tahanan o sa evacuation center. Pangalawa, manatili pa ring updated sa lagay ng bagyo. Hi, I'm Kabayan Lester. And today, magbibigay ako ng mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Una, umiwas sa mga natumbang puno, poste ng kuryente at mga gusali. Pangalawa, hintayin ang abiso ng otoridad sa tungkol sa pagbalik sa kanilang tahanan upang sila'y maging ligtas. Pangatlo, maging maingat sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahagi ng kanilang tahanan. Pang-apat,
Tiyakin na walang basang outlet o kagamitan bago isaksak ang kuryente. Panlima, itapon ang mga tubig ulan na naipon sa mga lata at paso na maaaring pamahaya ng mga lamok. Yun lang, ingat! At wait, there's more. Nandito si Kabayan Joshua na laging handa. Kabayan Joshua, pasok! Kabayan, sa oras ng kalamidad, dapat tayo laging handa. Kaya naman, ihanda ang survival kit. Ano nga ba ang nilalaman ng survival kit na to? Una, extra clothes. Pangalawa, ready to eat food. Pangatlo, bottle of water. Pang-apat, syempre, phones. Para madali tayong makapagkomunikasyon sa isa't isa at ma-access kung ano nga ba ang lagay ng panahon. Pang-apat, survival kit. Pang-lima, whistle at flashlight. Pang-anim, medicine. Pang-pito, syempre, ang ating mga dokumento. Pang-walo, extra money. Pang-siyam, payong o kaya kapote. Magagamit natin ang mga to kung tayo ay lalabas ng ating tahanan o ng evacuation center para tingnan kung ano pa ang lagay ng ating mga tahanan o kung tayo man ay bibili ng ating mga pangangailangan. Yun lamang, kabayan. Sana may naitulong ako sa iyo kung paano maging handa. Gusto niyo pa ba ng mga karagdagang impormasyon o solusyon para sa dulot ng bagyo o anumang kalamidad? Narito si Kabayan Edsel. Kabayan Edsel, pasok! Ang Pilipinas ay isang disaster-prone country kung saan maraming bagyo ang nagdudulot ng pangmatagalang epekto sa ating buhay. Ang paghahanda ay ang unang hakbang sa kaligtasan. Bago ang bagyo, siguraduhin ligtas ang ating mga tahanan at mga mahal sa buhay. Maghanda ng emergency kit at sumunod sa mga utos ng ating local LGUs. Sa pagkakaisa at paghahanda, mababawasan natin ang mga epekto ng mapipinsalang bagyo. Ako, kami, tayo, bilang mag-aaral, marami tayong maaaring maitulong sa ating komunidad, gaya ng paglilinis, pagtatanim at iba pa. At narito ang mga hotline na pwede niyong tawagan sa oras ng sakuna para ligtas ang bawat isa. Okay. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Suriin ang inyong ay Talo! sorry. Ako, kami. What? Bro, what are you talking about, man? Pero wait, mga kabayan, meron kaming inahandang wait, there's more. Nandito si Kabayan Joshua na lagi handa. Oh my God! Hi! Ano nga ba ang nilalaman ng survival kit na to? Una, extra clothes.
At kung nagustuhan niyo ang aming vlog, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kaya hanggang sa muli, paalam.